Good day mga kaergan. So yes, ay dumating sa atin isang unit. Oh yan, nakikita nyo naman. Joke lang. So ayan, dumating sa atin ang initial problem or issue na gustong solve ni Sir Jude. Hello Sir Jude from Zamboanga City. So ayan, ang initial problem ng kanyang unit, ito nakikita natin dito sa video sa harapan, ay power. So hirap daw makuha ang 940 fps na nozzle velocity. Nga ang gusto yata daw ng kanyang barrel. So ang barrel ni Sir is isang PRNB. So alam na natin kung ano ang reputation ng isang barrel na PRNB. So ito ay isang NB barrel din na mas premium yata, kaya PRNB. So tatlo kasi ang klaseng barrel na yan, isang SNB, isang NB, tapos PRNB. So habang mura, sakto, hanggang mumamahal, nagpapataas po. Yung PRNB ang pinakamataas. So yan. So ang gusto yata ng kanyang unit is yung kanyang barrel is 900 plus 950-60 fps, which is hindi nga daw kaya ng isang receiver niya. So ang yang receiver ay isang Ninja Evolution. Yan po yung serial number niya. And ayan na nga, in-address natin yung kanyang problem, pinalakas natin, inoperahan natin yung pangilalim ni Ninja receiver. Tapos pinalitan natin yung kanyang o-ring, timbol I should say. Linagyan natin ng timbol ng ating Taurus. Hello mga Taurus user dyan, hello po. Okay, so yung timbol na nalagay, pinalitan natin, tinanggal natin yung stock ni Ninja, pinatin natin ng timbol ng Taurus. Yung timbol natin kasi sisingit ko rin dito, ipapakita ko yung picture ng timbol natin kung bakit natin pinalitan. So bali apat ang kanyang o-ring. Mayroon dyan sa loob, mayroon dito sa side, at mayroon din sa harap, para hindi lalabas-labas dito yung hangin, i-exit dyan, sayang yung force. Ibig sabihin pati na rin consistency, accuracy and consistency, naaapektuhan din natin yan mga ka-ergan. So tips, may konting tips. So maganda palang manood, di po? Ayan, okay naman na sir, nakaka 1000 plus fps naman na siya. Okay, so nasolve na natin, and then sabi ni sir, i-tune na rin. So i-tune na rin natin daw. Okay, sige. So tune natin, umupo nga siya sa 960 fps. Gusto pa niya ng 900, yung barrel natin gusto pa niya ng 980 fps, kaso masyado yata ng masalakas para sa akin. Depende na kay sir kung gusto niya. So nung nakita ko yan, yung patama is 920, 960 and 980 fps. Hindi ko na 1,000 kasi masyado nang masakit sa tenga at hindi na maganda yung kanyang harmonic. Okay, another tips na naman mga ka-ergan. Bare barrel lang po na dumating sa akin ito, kasi meron na lang yata siya, meron na daw siya yung shroud na ilalagay later on. So yung makikita ninyong video sa susunod, mag-iiba kahit gaano kaliit po yung groupings ko ngayon. Tapos linagyan niya po ng shroud, tapos silencer or isang muzzle breaker, mag-iiba po yung POI, possible, pati yung consistency and accuracy mag-iiba. Pero mayroon na siyang basis, mayroon ng basis sa Sir Jude kung saan niya FPS ilalagay ang kanyang unit. Okay, dalawa kasing nangyayari dyan. Pwedeng magiging worse yung paglagay niya ng barrel shroud, or magiging mas beneficial pa, magiging one holer, as in na same holer pa yung kanyang patama. Okay, sige. So depende kung paano niya ngayon i-set up yung kanyang barrel. Dalawa kasi yung nangyayari dyan, yung barrel whipping or yung barrel movement
at barrel harmonics. Okay, sige. Anyhow, ang ginamit natin ay isang PLW. Ito na ang ginamit natin kasi ang sabi nga ni sir is more on competition siya. And ito siguro ang pinaka maganda na rin na local made na pwede nating i-recommend or i-tune yung kanyang unit. Although pwede pa rin naman ang mga to, pero paiba-iba kasi ang gawa niya. Ibang batch, ibang shape ng pellet. Magugulat yung na-tune mo, kinabukasan ibang box yung nabili, iba na naman yung kanyang patama. So ganyan yung paiba-iba si gawa ni Sir Samler. Iba-iba yung gawa ni Sir Samler. Okay, iba-iba yung shape, hindi ko alam kung bakit. So inyo, stay tuned mga ka-airgun. Panoorin po ninyo yung ginawa nating test. Do kahit ganitong mahangin-hangin ang panahon, okay lang para ma-check din natin kung tulad niyan mahangin. Para ma-check din natin yung kanyang unit kung ano ba ang epekto nito sa kanyang POI or sa kanyang groupings. Okay, lagay na natin. So okay, yan. Nakapagkarga na tayo ng hangin sa kanyang tangke. So, subukan ulit natin dito. 5 shot siguro. Firing. Umahangin-hangin. Try pa rin natin. Isa. Dalawa. Pumasok pa rin. Tatlo. Medyo lumipas. Apat, pumasok pa rin. Isa pa. Lima, pumasok pa rin. Mayroon tayong isang plier. Umangin na naman. Okay, subukan natin. 6, pumasok. Ito, pumasok pa rin. Abutin na natin ng 10. Walo. Ang liit ng butas na yan mga kaibigan. Siyam. Okay. So bali 10 shots na po ito mga kaibigan o mga ka-airgun. Sir Jude, ikaw na bahala. Ang liit nito na eh. Yan. So ito yung ating point of reference o yung sinisipat natin. Dito lahat yung ating POI. So within yun. Okay, nakikita nyo mga around 0.3 inches malamang ito. So try natin ding i-measure mamaya. So i-measure natin to. Singit natin dito sa video mga kaibigan. So ayan, Sir Jude ng Zamboanga City. So okay na. So napakaganda ng groupings na po ng inyong unit. Yun na nga. So tanggalin ulit natin. Yun na nga, mas mapapaganda. So PLW gamit natin mga kaibigan. Ayun, PLW. Okay. So hindi na natin sinort yan, basta pulot lang tayo. Mas maganda pa rin kung isosort natin. So ayan. Yung gusto kong sabihin, ito yung barrel po ni Sir. Hindi ko alam kung bare barrel lang niya gagamitin sa competition or lalagyan niya later on ng
shroud for better barrel harmonics and reducing barrel whipping or yung movement. Nasa sa kanya po kung anong lalagyan niya sa dulo, like lalagyan na ng silencer or muzzle breaker, depende po yung pag setup niya. So initially yun yung nangyayari, yung ating groupings kanina sa 25 meters nakita po natin. Lumilipad po according sa chrono natin na X-Cortec, lumilipad po yung kanyang projectile sa set nating ito ng 960 fps. So napansin ko sir, ito yung gusto niya, gusto pa rin sana niya ng 980, pero mas maganda rito na tayo, medyo tipid konti ng hangin. So ayan sir, napakaganda ng kanyang wood stock, pang BR ng pang BR talaga. Ayos na. Salamat.